Ang nakaraan, nagawa nang ang tapusin ni Lee Hyun-wook ang unang lumabas na malaking gagamba. Ngunit dahil ang unang alon ay hindi pa nagtatapos, pinaghahanda pa rin niya ang mga kasama niyang guards ng Seoul Station na pinamumunuan ni John Manho. Maya-maya ay may dalawang malalaking gagamba na rin ang lumabas mula sa tarangkahan, at masaya naman itong sinalubong ng ating bida. Kasalukuyan, dahil kumalat na sa lahat ng dako ang balita tungkol sa tarangkahan na lumabas sa Seoul Station, kasabay ng isang unlucky event, ay kaagad na naalarma ang mga militar. Ang 1st at 3rd Battalion ay mabilis na nagtipon-tipon bilang paghahanda para sa gagawing pagtulong sa nangyayaring kalamidad sa istasyon. Maging ang Blue Flower Guild ay hindi rin magpapahuli sa eksena. Nang nakita nila ang ginagawang paghahanda ng mga militar, ay kanilang naalala ang mga dating memorya. Tanong ng isang nakatalukbong kung hindi ba sasapat sakaling kanilang titipunin ang lahat ng kanilang mages at gagamitin ang isang malakas na magic upang sirain ang simboryo. Hindi, dahil hindi ito isang magic, isa itong alituntunin na ginawa ng sistema, at habang hindi natutugunan ang kondisyon nito ay hindi ito magagawang sirain, tugon ng leader. Kaya wala tayong ibang magagawa kundi hintayin matapos ang oras na itinakda, dagdag pa niya. Maya-maya ay may dalawang helicopter na papalapit sa lugar. Sa kanilang pagdating ay kaagad na silang lumapag malapit sa mga nagtitipon na mga manlalaro, kasabay ng paglabas ng dalawang individual. At ang mga nilalang na dumating, ay ang pinuno ng dalawang pangkat. Tanong ng Battalion Commander kay Yuhina kung meron ba ang Blue Flower Guild na mga manlalaro na nasa 15 antas. Wala silang kahit sino nasa 15 antas pababa dahil sila ang number 1 guild. Nagpaplano ka ba talaga na magpadala ng rescue team? Hindi ba isa lang iyong pagpapakamatay? Tugon sa kanya ni Yuhina. Napasimangot na lang si Battalion Commander sa kanyang mga narinig mula sa kausap. Ayon sa kanya may mahigit 800 na buhay na nasa loob ang nanganganib, kaya walang kabuluhan kung uunahin pa nila ang kanilang sariling buhay. At isa pa, meron silang isang alas na nasa loob. Ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi ang ating bida, na kasalukuyang nakikipaglaban sa mga halimaw. Kanyang muling ginamit ang kasanayan na metal smash sa isang malaking gagamba, upang basagin ang depensa nito. Ngunit dahil sa pagkakataong ito dalawa na ang kanilang kinakaharap na halimaw, ay kaagad naman siyang inatake ng isa pang gagamba na ikinagulat naman niya dahil malapit na itong tumama sa kanya. Gamit ang kanyang skill chain, ay mabilis naman niya itong naiwasan bago pa man ito tuluyang tumama sa kanya. Subalit hindi naman siya tinantanan ng halimaw, kaya inutusan na niya si Jeo Manho na patigasin ang sumusunod sa kanyang gagamba, gamit ng kanilang mahikang yelo katulad ng ginawa nila sa una. Kahit na nabibigla pa sa mga nangyayari, ay mabilis naman itong tumugon ng may pagsang-ayon. Kung saan kaagad naman nila itong ginawa, at sabay-sabay na nagpakawala ng kanilang mahika. Dahil sa dami ng sabay-sabay ng nagyayelong mahika nilang pinakawalan, ay unti-unti nang nagyayelo ang buong katawan ng halimaw. At maya-maya lang ay tuluyan na nila itong napigilan mula sa paghabol nito kay Lee Hyun-wook. Subalit dahil abala sa pagpigil ng isang gagamba ang babaeng guard na ito, ay hindi niya napansin ang isa pang papalapit sa kanya. Nang nakuha na ng halimaw ang tamang distansya mula sa biktima ay kaagad na itong lumundag upang sunggaban na ang pagkain na nasa kanyang harapan. Napansin naman ito ng ating bida kaya mabilis na niyang ginamit ang kanyang metal control sa mga bowl ang bakal. At kanyang pinunterya ang bukas na depensa ng halimaw, kaya kaagad na rin itong napansin ng babaeng guards. Bago pa man siya, maabutin ay mabilis na siyang nakatalon palayo mula sa kanyang kinatatayuan, upang iwasan ang nalalapit na kapahamakan. Upang hindi na muling makaatake ang halimaw ay ginamit na ni Hyun-wook ang metal spin para ito ay tuluyan ng tapusin. Ramdam ang sakit ng giniling na kalamnan sa loob ng kanyang katawan kaya ito ay napakanta na lang. At kalaunan ito ay tuluyan ng namaalam, at bumagsak sa harapan ng nakaupong guard na kinakabahan. Dahil bumagsak na ang isa, nabawasan na rin ang bigat na kanilang dinadala. At ito na lang ang natitira na pilit pumipiglas para makawala sa matitigas na yelong nakabalot sa kanya. Sa ginagawa nitong pagpupumiglas, ay natatawa na lang ang ating bida, at pinalabas na ang malakidlat na aura sa kanyang mga mata, layuning isunod na ang natitirang gagamba sa mga kaibigan nitong nauna. Sa paggamit ng metal smash niyang kasanayan, ay muling nagpakita ang sistema na nagpapaalala na mabilis na bumababa ang kanyang mana,
at meron na lang 63% natitira. Sa kagustuhang wakasan na ang laban, ay kanya pa itong tinuduhan ng hindi alintana ang babala ng kanyang sistema, at unti-unti nang bamibitak ang kalasag ng malaking halimaw sa kanyang harap. Sa pagkabuo ng simbolo bilang tanda ng isang malakas na epekto, ay ang pagbabari ng kanyang mana ng husto, hanggang ito ay umabot na lang ng 39%. Ngunit ito ay walang kaso, kung ang kapalit naman ay ang tuluyang pagkabagsak nito. Sa pagtatapos ng laban kahit siya ay nasisiyahan, ay hindi pa rin niyang maiwasan ang makaramdam ng matinding pagod sa kanyang katawan. Sa paglinis ni Hyunwook sa unang alon, ay muling nagparamdam ang traidor na nagtatago sa kanyang likuran, at ito ay napamura na lang sa kanyang nasaksihan. Hindi siya makapaniwala na ang isang manlalaro na nasa ganitong antas ay nagawang makapasok sa harang, at sa dinami-rami ng lugar, ay bakit pa nasa Seoul Station ang ating bida. Kaya nasira ang kanyang mga plano, at hindi niya inaasahan na mabibigo siya sa kanyang unang misyon ng ganito lang. At ang masamang sistema ay lumitaw sa harap niya, upang ipakita ang kabiguan ng kanyang unang misyon, na magtago lang at maghintay ng oras hanggang ang nakakalasong armored na gagamba, ay makagawa ng pugad sa loob ng istasyon. Sakaling matagumpay niya itong matapos siya ay magiging opisyal ng kontrabida, at kamatayan naman ang naghihintay sa oras na mabigo siya. Kaya labis na lang ang kanyang galit sa ating bida at siya ay napamura. Sa tulong ng Vice Platoon Leader, ay maayos na nailikas ang mga sibilyan sa ligtas na lugar, kahit sila ay nagsisiksikan, basta't wala lang sa kanila ang nasaktan. Ramdam sa kapaligiran ang bahagyang katahimikan. Dahil ang unang alon ay tuluyan ng nalampasan at ang mga halimaw ay inihatid na ng ating bida sa kanilang huling hantungan. Batid na ng ating bida na ang unang alon ay tapos na, kaya pinatawag na niya at pinatipon ang lahat ng gwardya. Sa ginawang pagtulong ni Hyunwook ay nagpasalamat naman si Jeo Manho sa kanya, dahil kung hindi dahil sa ating bida, ay hindi rin nilang magagawang pigilan ang unang alon pa lang. Sa pag-aakala rin nila na isang high-class player ito, ay kaagad na tinanong ni Jeo Manho ang pangalan nito. Sa halip na sagutin ang kanilang katanungan, ay mariin lang silang tinitigan ng ating bida, kaya labis na lang ang kanilang pagtataka, maging ang gwardyang babae ay namumula pa. Dahil hindi nila moari ang ibig sabihin ng tinginan ni Hyunwook ay tinanong naman siya ni Jeo Manho kung may problema ba. Base sa kanyang narinig ang traidor na hinahanap niya ay nagpapanggap na isang gwardya, kaya siya ay nagtataka kung bakit wala sa harap niya ang hinahanap niyang kontrabida. Natigilan naman siya sa pag-iisip nang narinig niya mula sa likuran ang boses ng kanyang kasama na tinatawag ang kanyang pangalan. Kung saan mabilis naman siyang tumugon ng may paggalang, at tinanong kung ligtas bang nailikas ang mga sibilyan. Dahil sa natuklasan, si Jeo Manho ay nagulantang, dahil sa kanyang pagkakaalam ang mga S-class na manlalaro ay malaya na mula sa military services dahil hindi na sila kayang kontrolin ng gobyerno. Dahil ang mga gagamba ay masyadong malalaki, hinati naman ng Vice Platoon Leader ang mga sibilyan sa maliliit na grupo at dinala sa masikip na lugar, kaya maswerteng walang nasaktan sa kanila. Subalit dahil sa kuryosidad, tinanong niya si Hyunwook na talaga bang nagawa nitong pigilan ang unang alo, at kanyang ipinapaulat ang bawat detalye kung ano ang talagang nangyari, kaya ang ating bida ay napanganga na lang sa pagkabigla. Sa kabutihang palad ay sumingit bigla sa usapan si Jeo Manho, na nagtatanong na ng kanyang ranggo, kung saan napalingon na lang siya at napasabi sa sarili na wala siyang oras para sa mga ganito. Kanyang sinabi sa mga kasama na, hindi na iyan ang mahalaga sa ngayon, sa palagay ko merong pangalawang tarangkahan na magbubukas. Kaya parehas silang nagulat na dalawa at nakaramdam ng pagkabahala. Nasabi ni Hyunwook sa sarili na, kung uumpisahan kong maghanap sa 800 na sibilyan ay sigurado ang traidor ay magtatago lang, at kung ang pangalawang alon ay mangyayari sa kaparehong oras, maaaring ito ay magiging oportunidad sa kanya. Sa ganyang sitwasyon ay kailangan kong kumilos ng maaga. Masyado nang mainit sa loob ng istasyon kaya magpalamig muna tayo sa labas. Hinirang ng battalion commander si Lee Min-hee bilang mamumuno sa binuo niyang rescue team na ipapadala sa Seoul Station, para sa gagawin nilang rescue operation. Mabilis naman na sumang-ayon ng may paggalang si Lee Min-hee sa battalion commander, subalit marami ang nagtataka at nagbulong-bulungan na, paanong hindi pa naabot ng 2nd platoon leader ang ika-15 antas, kahit na isa na siyang C-rank. Kaya naiinis na lang siya na napalingon sa mga nag-uusap na kasama sa kanyang likuran.
Napansin naman ng battalion commander ang ginagawa ng kanyang mga tauhan, kaya kaagad niya itong sinigawan na ang lahat ay mag-focus. Talagang hindi ako komportable na ipadala ang mga may mababang antas na sundalo doon, ngunit ang buhay ng mga mamamayan ay nakadepende sa inyo, kaya protektahan ninyo sila kahit anuman ang mangyari. Naiintindihan niyo ba, pag-uutos ng battalion commander sa kanila? At lahat sila ay sabay-sabay na tumugon ng may pagsang-ayon sa natanggap nilang misyon. Bago sila tuluyang umalis patungo sa kanilang misyon, ay muling tinawag ng commander ang atensyon ni Lee Min-hee, kaya nagtataka naman siyang napatingin dito. Kung sakaling magkasalubong kayo ni Corporal Lee pagkatapos mong pumasok sa operasyon, ay aktibo mong isaalang-alang ang kanyang mga opinyon sa pagsasagawa ng misyon, wika ng commander sa kanya. Kaya naiinis naman siya na nagtataka sa ibig sabihin ng kanyang narinig. Sa loob ng Seoul Station ay nagbukas na nga ang pangalawang tarangkahan na sinasabi ni Hyunwook. Kung saan mayroong isang malaking kalansay ang sasalubong sa inyo. Kasabay nito ang pagpapakita ng isang masamang sistema na nagpapahayag ng isang unlucky event at ang mga halimaw sa lugar ay hindi aatakihin ang pumasok na nilalang dito. At makikita natin ang isang traidor na nagulat sa bumungad sa kanya na tumpok ng kalansay, at siya ay napatanong kung ano ang ibig sabihin ng hindi aatake. At kung ano na ang nangyayari dito. Dahil sa nabigo ang unang pagsusulit, ay nabigyan pa rin siya ng pangalawang pagkakataon upang mapagtagumpayan ito. Kung saan kailangan niyang pumaslang ng mahigit sa 500 na mga sibilyan, at dadalhin sa alyansa ng mga kontrabida, ang makukuha niyang item sa isang elite monster na Evil Seeker 11 mula sa ikalawang tarangkahan. Kaya napagbuntong hininga na lang siya, sa pag-asa na, maaari pa rin siyang ma-promote na isang tunay na kontrabida, kung magagawa niya ang bagong quest na ito, kaya napasabi na lang siya sa sarili na dahil sa binigyan siya ng magandang pagkakataon, na hindi naman natatanggap ng iba, ay kailangan na niyang kumalma. Ngunit ang sinasabi niyang pag-asa ay mukhang mapopernada pa, dahil sa kanyang likuran ay kanyang naramdaman ang papalapit na kapahamakan, kaya may bigla siyang hinawakan at pinailaw na kagamitan. Nang malapit na itong tumama sa kanya, ay may mga ugat namang unti-unting umaangat upang protektahan siya. At dahil mabilis siyang nakapaghanda, ito ay kanyang napawalang bisa, at lahat ng bowl ang metal sa matigas na ugat lang tumama. Matapos niyang harangin ang pag-atake ay nagtanong siya na kung ano ang nangyayari at bakit siya inatake, at nagpakilala bilang isang railway security. Ang umatake sa kanya ay ang ating bida, na natukoy na rin ang lokasyon ng traidor na hinahanap niya. Dahil may mga manlalaro na kabilang sa mga mamamayan, ay sinusubukan mong magtago sa pamamagitan ng pagsuot at pagpanggap na isang gwardya upang maiwasan ang pagdududa, at pagkatapos mapaslang ng mga gwardya sa unang alon, ay plano mo namang paslangin silang lahat, tama ba? Wika ni Hyunwook sa traidor. Napahanga naman siya sa ginawang paghahanda ng traidor, sabay sabi na, matagal din tayong hindi nagkita, Joseph Yang. Kaya nanlaki na lang ang kanyang mata sa pagkabigla, na kung bakit siya nakilala. Dahil doon ay ipinakita na niya ang kanyang mukha at nagtanong sa ating bida na kung sino ba ito, at paano siya nito nakilala. Joseph Yang, isang B-class player, isa sa mga potensyal na kontrabida, ang kanyang kakayahan ay tinatawag na Cannibal Tree. Ang traidor na sa hinaharap ay manggunguna sa lahat ng A-class player, at tatawagan na Black Tentacle. Nakangisi naman siyang sinagot ni Hyunwook na, syempre kilalang kilala kita, isa kang traidor. Kaya labis na lang ang kanyang pagtataka tila bang naguguluhan sa mga narinig niya. At siya ay naiinis na nagsalita na, hindi ko alam kung sino ka, ngunit hindi mo dapat binanggit ang salitang traidor ng malakas. Balikan muna natin ang nangyari sa nakaraan kung saan silang dalawa ay naglalaban, gamit ang kanyang kakayahan na Cannibal Tree ay kanyang ikinalat ang mga ugat sa kung saan-saan. At walang awa niyang pinagpapaslang at kinakain ang hindi mabilang na sangkatauhan. Kanyang sinabihan kung hanggang kailan ba planong magtago ng ating bida at mananatiling walang ginagawa, habang pinapanood ang kanyang Cannibal Tree na pinapatay at kinakain ang lahat ng mamamayan. Sa panahong ito ay ganap ng naging Black Tentacle si Joseph Yang, at ang tinaguriang number 1 sa hanay ng mga A-ranks. At nagawa niyang masugatan ng malubha si Hyunwook na nakatayo sa kanyang harapan. Kanya rin itong sinabihan na kung nasaan na ba ang mga pinagsasabi nito sa kanya kanina lang. Kaya ang ating bida ay nagngit-ngit na lang sa galit na nakatingin sa kanya habang iniinda ang sakit ng natamo nitong pinsala.
Sa kasalukuyan ay umatake na nga siyang gamit ang pinatoles na mga ugat patungo sa ating bida, at natatawa niyang sinabihan ito na, alam kong malaki ang iyong kumpiyansa, ngunit kahit gaano man kataas ang iyong rango ay, meron naman tinatawag na pagkakatugma. Kahit na nakikita na ni Hyunwook ang papalapit na atake ng traidor ay nanatili pa rin itong kalmadong nakatayo, at nakangising tumugon na alam ko. Matagumpay niyang naiwasan ang mga ugat sa pamamagitan ng paglipat ng posisyon pakanan gamit ang skill chain niyang kasanayan, kaya ang traidor ay nagulat sa natunghayan, at napatanong na lang sa kanyang isipan na kung ano klaseng galawan ang kanyang nasaksihan. At walang pag-aalinlangan na sinugod na niya ang kalaban at bigla na lang nawala sa kanyang kinatatayuan. Gamit ang taglay niyang bilis ay sumugod ito papalapit sa kanyang kalaban at kaagad din naglunsad ng counter-attack gamit ang mga bolang bakal. Matagumpay naman itong naharang gamit ang pader na gawa mula sa mga kaugatan, ngunit bakas din sa mukha nito na ito ay nahihirapan. Habang lumalapit sa kalaban ay kanya ring iniiwasan ang mga pag-atake nitong pinapakawalan, at matagumpay niya ring naiiwasan ang sunod-sunod na pag-atake ng kalaban, at alatanggol na galawan ay ginamit na naman. At ang traidor ay labis ng naguguluhan at kanyang nasabi sa isipan na ang pag-atake ng ating bida ay hindi oobra sa kanya. Ngunit hindi ba't isa itong range type katulad niya, kaya bakit ito sumusugod papalapit sa kanya nang walang ingat? At siya napatanong kung nababaliw na ba ang ating bida. Muli naman umatake si Hyunwook habang siya ay umiiwas mula sa mga ugat. Kanyang pinunterya ang bukas na bahagi sa gilid ng traidor, ngunit dahil sa matalas na pandama ay muli niya itong nasangga. Hanggang tuluyan na siyang nabalot ng pader na ugat, at tinawag na isang baliw ang ating bida. Sabay hamon na umatake lang daw ito hanggat gusto nito dahil hindi naman oobra ang lahat ng pag-atake nito sa kanya. Dahil hindi nagagana ang mga bowl ang bakal niya, ay lumapit na siya upang hawakan at umakyat sa pader na harang ng kanyang kalaban. At napangiti dahil sapat na daw ang dami ng mga ugat na ito para sa isang panggatong. Dahil sa ginawa naman ni Hyunwook ay labis na lang ang kanyang tuwa, sa pag-aakalang wala nang magagawa ang ating bida sa oras na makalapit ito sa mga ugat niya, dahil wala daw itong ideya tungkol sa ipinagmamalaki niyang kakayahan na cannibal tree. At mula sa labas ay unti-unti nang kinakain ang kamay ni Hyunwook ng kanyang mga ugat. Subalit hindi naman siya nababahala, sa halip siya ay napatawa na lang habang may lumalabas na apoy sa kanyang bunganga. At ang kanyang kamay ay ginawa niyang bakal kaya ang abilidad ng traidor ay napawalang bisa. Kaya labis na lang ang kanyang pagkabigla nang hindi niya makain ang kamay ng kanyang biktima. At ibinuka na ng ating bida ang kanyang bibig kasabay ng namuong apoy sa loob nito. Kaya nanlaki na lang ang kanyang mata sa pagkagulat dahil hindi niya moari kung saan galing ang apoy na bigla na lang nagpakita. At siya ay napaisip na kung paano nangyari na ang kalaban niya na nagbabato lang ng bowl ang bakal ay bigla na lang nagkaroon ng apoy na abilidad. Kaya sa isang desperadong galawan ay kaagad niyang tinawag ng may paggalang ang ating bida at sinabihan na, siya ay nasa kalagitnaan ng isang quest, at kung bubuhayin lang siya nito, ay ibibigay niya ang lahat ng items na makukuha mula sa unlucky event. Sabay ngiti na para bang siya ay nagtagumpay, dahil para sa kanya walang paraan daw para tanggihan ang kanyang offer na ginawa. At kumpiyansa pa niyang sinabi na kaya niyang maklear ang quest na hindi na nagbibigay ng sobrang pagsisikap. Subalit ang kanyang kagandahang loob na ipinapakita ay sinuklian lang ni Hyunwook ng isang malaking mura, at sinabihan na, nagawa na niya ang katulad na panlilinlang sa nakaraang buhay. Kaya napanganga na lang siya na hindi maintindihan ang narinig na, sa nakaraang buhay dahil ngayon lang naman sila nagkita. Ngunit hindi na yun mahalaga, dahil sa impyerno ka na pupunta, sabay buga ng mapaminsalang apoy na tumama sa mga kahoy, dahilan ng mas lalong pa itong lumagablab, hanggang inabot na sa loob ang kalaban, kaya ito ay napasigaw na lang sa hapdi na kanyang nararanasan. Sa labas ng istasyon ay nakarating na rin sa lokasyon ang mga grupo na binuo para sa isang rescue operation. At pinapanatili silang alerto ni Lee Min-hee dahil hindi nila alam kung anong klaseng gate ang nabuksan sa loob. Kahit na kinakabahan, ay pilit pa rin nilang pinapalakas ang kanilang sarili, para sa kapakanan ng mga sibilyan. Ang isang babala ay nagpakita na delikado ang kanilang papasukin. Subalit hindi na nila ito pinansin dahil na rin sa tawag ng kanilang tungkulin. Sa oras na sila ay makapasok, ay hindi na rin sila makakalabas hanggat ang kondisyon ay hindi pa nakakamit. Maayos naman silang nakapasok sa loob at nagmasid muna sa paligid habang hinihintay na ang lahat ay makapasok na.
Subalit ang tahimik nilang pagmamasid ay biglang sinira ng makulit na partner ng ating bida, dahil bigla na lang ito napasigaw sa kanyang nakita. Kaya naman pala, isang malaking gagamba na nakahandusay na, ang kanyang nakita. Kaya kaagad naman siyang pinatahimik ng platoon leader nila na may kasama pang mura. Ngunit sila ay narinig pa rin ng mga gwardya at tinanong ang kanilang pagkakakilanlan, kung saan kahit na nagulat ay sumagot naman sila na, sila ang AMT Rescue Team, kaya sumilip naman si Geo Manho at kinumpirma kung totoo ba ang narinig niya na ang mga dumating ay isang rescue team. Dahil hindi pa nagsisimula ang pangalawang alon ay nanatili pa ring mahinahon ang nakabukas pa rin na tarangkahan sa loob ng istasyon. Nagkausap na rin ang dalawang leader at nagtanong si Lee Minhee na kung ano ba ang nangyari, dahil wala silang nakitang sibilyan na nasawi sa paligid. Sinagot naman siya ni Geo Manho na nagawa nilang ligtas na nailikas ang mga ito, at nagpasalamat sa AMT member na tumulong sa kanila, at sinusunod nila ang mga utos nito. Sa narinig ay nag-aalala namang napatanong si Lee Minhee na, siya ba ay isang babaeng sundalo? Nasaan siya ngayon? Nasaktan ba siya? Kung saan ay naguguluhan naman tumugon si Geo Manho na, ang babaeng opisyal ay kasalukuyang tinitignan ang pansamantalang tinutuluyan ng mga sibilyan, ngunit ang aking tinutukoy ay si Haiwanek, tama ba? Sa makatuwid ay aming sinusunod ang kanyang mga utos. Hindi naman siya natuwa sa mga narinig at makikita sa kanyang mukha ang labis na pagkainis. Sumingit naman sa usapan ng makulit na si John Mo at nagtanong kung ang sinasabi ni John Manho ay merong matinik na buhok at may masamang ngiti minsan. Kung saan kinumpirma naman ito ni Geo Manho, ngunit nag-aalangan. Kung masama nga ba ang tamang salita, kaya sinabi ni Park John Mo na, Sir, sa palagay ko, ito ay si Corporal Lee. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil pinapatahimik na siya ni Lee Minhee at sinabihan na, alamin mo ang iyong lugar, talunan. Kaya nagulat naman si Geo Manho sa itinura ng kausap niya, at napangiwi na lang na sumagot si John Mo na, oo na, pasensya ka na. Kaagad niya naman sinabihan si Geo Manho na, ang bastardo na iyon, ang ibig kong sabihin ang sundalong iyon ay isang F-class, alam mo ba iyon? At ibinida ang sarili na simula ngayon siya na ang mag-uutos, dahil isa siyang C-rank. Kung saan tinanong lang siya ni Geo Manho na kung paano sila nakapasok dito. Dahil mayroon itong antas na 15 restriction, hindi naman nakasagot si Lee Minhee. Mayroon na akong kaalaman tungkol sa kanyang ranggo, mula sa narinig ko kanina lang, ngunit sinusunod ko ang kanyang utos, dahil batid ko ang kanyang ganap na kakayahan sa pamumuno. Isa rin akong C-rank. Kaya bakit ko susundin ang iyong mga utos? Dagdag pa ni Geo Manho. Patuloy pa ring nagsasalita si Geo Manho na, saka nga pala, nabanggit mo ang pagiging rescue squad. Ngunit sa ngayon tayo ay nasa isang unlucky event na sitwasyon. Paano mo kaming pinaplanong iligtas? Meron ka bang plano? Kung saan nag-aalangan naman siyang sumagot ba, sa ngayon, ay magtatayo muna tayo ng mga barikada sa makikipot na daanan, at magpalipas ng oras at maghintay hanggat maaari. At ang kanilang pag-uusap ay naputol at nagulat, dahil sa malakas na sigaw ni Siena, na nagsasabi na meron silang problema. Kaagad naman siyang nilapitan ng nag-alalang si Lee Minhee at kinamusta, kung saan nagulat na lang si Siena at napatanong kung paano sila nakapasok sa lugar na ito. Pabida naman siyang tumugon na, nagboluntaryo akong iligtas ka. Ngunit kaagad naman siyang tinalikuran ni Siena, dahil sa ngayon hindi iyan ang importante, at hinarap si Geo Manho upang sabihin na ang mga sibilyan ay nalaman na ang tungkol sa ikalawang tarangkahan. Kaya nanlaki na lang ang kanyang mata sa pagkabigla, at saglit pang natulala. Sa lugar kung nasaan ang mga sibilyan ay nagpoprotesta ang mga ito at pilit na pinapapunta sa kanila ang namamahala sa kanila, dahil ang sinabi sa kanila na kung sila ay maghihintay, sila ay makakaligtas. Ngunit bakit itinago sa kanila ang tungkol sa ikalawang gate? Pilit naman silang pinapakalma ng babaeng gwardya. Paano kami maniniwala na ang gwardya ay tama pagkatapos ng lahat? Hindi ba sinusubukan nyo lang na makakuha ng oras sa pamamagitan ng paggamit sa amin bilang isang human shields? Wika ng isang sibilyan, saan mo namang lupalop ng daigdig na rinig yan? Tanong ng gwardya. Sumagot naman ang sibilyan na, isa sa mga gwardya na may peklat sa ilong ang nagsabi sa kanila ng katotohanan. Atin ang balikan ng mga kaganapan sa lugar ng ating bida, kung saan makikita nating ang sunog at nanghihinang traidor,
habang nagsasabi na, ginawa niya ang preparasyon ng lubusan para sa quest na ito, at ito ay hindi patas dahil ginawa na niya ang lahat pa sa pagkakataon.na ito. Dahil naalibadbara na si Hyunwook sa mga sinasabi nito ay kaagad na niya itong tinapos gamit ng kanyang mga bowl ang bakal. At sa wakas, isa ng kontrabida ang napigilan ng ating bida na magdudulot ng karahasan sa hinaharap. Pagkatapos niyang paslangin ang traidor, ay may nakakasilaw siyang liwanag na napansin, dahilan upang mapatakip siya ng mata habang nagtataka. At kanyang nakikita ang isang bagay na kumikinang at pinapalibutan ng gininto ang liwanag. Mula dito ay may biglang nagbukas na portal at may lumilipad na dalawang nilalang palabas dito. Maya-maya ay kanya ng nasal ayan ang dalawang magagandang anghel na lumabas at papalapit sa kanya. Ramdam ang kanilang presensya ay muling nanimbalik ang kanyang kalusugan at mana. Tuluyan nang nakalapit ang mga ito sa kanya, subalit nanatili pa rin siyang matatag na nakatayo at hindi kumikibo. At ang isang quest ay dumating na para naman sa ating bida. Kaya siya ay napangiti na lang bigla ng masama. Isang hidden quest ang lumitaw, tagadala ng liwanag, ikaw ay magiging bukang liwayway ng mundo. Dahil napigilan ni Hyunwook ang binabalak ng isang kontrabida, ang traidor sa sangkatauhan, bilang resulta ay meron siyang pagkakataon na maging guardian, ang taga-protekta ng sangkatauhan. At siya ay inaalalayan ng dalawang anghel upang gabayan sa kanyang magiging kapalaran. Ang quest na ito ay ang gagabay kay Hyunwook upang maging liwanag ng mundo. At siya ay tinatanong kung ito ba ay tatanggapin niya ba, o hindi. Siyempre ang kanyang sagot sa tanong na ito ay, hindi. Lakas loob niyang tinanggihan ang isang pagkakataon na minsan lang mararanasan at magpapalakas pa sana lalo sa kanyang mga kasanayan, ang dahilan ay malalaman natin sa mga susunod na kaganapan. Kaya panatilihin lang ang pagsubaybay sa ating kwento mga boss. Ngayon lang ako muling nakapag-upload dahil naging abala din ako noong weekend. At syempre dapat bigyan din natin ng oras ang ating mga pamilya, upang sila ay makasama. Maraming salamat mga boss, sa susunod muli.